Ang ika-6 na utos ng Diyos, bawal makiapid. Pero paano kung ang mismong lingkod ng Diyos ay tumalikod sa utos niya? Sa ating munting mga buhay, maraming uri ng tukso. Tukso ng laman, kapangyarihan, kayamanan, at katanyagan. Sis, ang gwapo talaga ng bago nating kuro paroko. Oo nga, Father. Forgive me for I have sinned. Grabe yan. Hindi napakakot ninyo. Hindi pa kayo natatakot sa Diyos. Sorry po. Sorry. Umiwas tayo sa tukso dahil ang tukso, ito ang dahas ni Satanas na gagamitin niya sa ating mga buhay. At ikaw naman, Iya. Bawal yung damit na suot mo dito sa simbahan. Isuot mo itong balabal. Upang tayo ay mapahamak at tiyak pag nangyari yon, doon na magsisimula ang pagtatakwil ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Vivian, sabi ko naman sa'yo, huwag yung damit yung isuot mo. Pinagtinginan tuloy tayo ng mga tao sa simbahan. Eh, paano? Wala naman kasi ako masuot na iba eh, di ba? Hindi mo kasi ako binibilhan ng damit. Alam mo, hindi totoo yan. Yung mga mahal na gusto mong damit, bibilang kita nun. Malapit na akong umalis papuntang Canada. Matutupad lahat yan. Alam mo, hindi naman kasi mahal yung mga damit na gusto ko eh. Wala ka lang talagang pera. Nay, huwag po kayo mag-away. Alam mo, isa ka pa eh. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, huwag mo akong tatawaging nanay dahil hindi naman kita anak. Vivian, anak natin si Faith. Ampon mo si Faith. Ampon mo dahil baog ka. Baog ka na nga, wala ka pang pera. Tapos, sisitahin mo tong pananamit ko, ha? Mga buwisa talaga kayong dalawa. Kaalis na ka. Ay, Father, halika na. Mag-umpisa na tayo. Andiyan na siya eh. Dali na. Ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Aming Panginoon, ngayong araw na to sa pag-alis ng aming minamahal na si Arthur papuntang Canada, naway gabayan niyo po ang kanyang biyahe na maging ligtas at maging matagumpay ang kanyang bagong buhay na tatahakin. Anak, para sa kinabukasan mo to. Sa kinabukasan ng pamilya natin. Tayo, tumawag ka agad ha. Namimiss kita. Ako nang bahala sa pamangkin ko, kuya. Tsaka ako rin bahala sa maldita mong asawa. Maxine. Oh, eto na, eto na. Ito na yung bag mo. Sige na. Mamaya, hindi ka pa umabot, hindi ka makaalis. Father, kayo nang bahala sa pamilya ko, ah. Sana gabayan niyo sila araw-araw. Oo naman, Arthur. Mauna na ako. Tatawag ka agad ha, pagdating doon.
ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Gusto ko mag-umpisal, Father. Alam kong may asawa na ako, pero yung ex ko. Iniisip ko pa rin siya gabi-gabi. Gusto ko ulit siyang mayakap. Gusto ko siyang maramdaman. Para siyang ulam na gusto kong kainin ulit. Vivian, tama na to. Wala na ang asawa ko dito. Pwede na tayo magkita ng mas mataas. Kakasala ka sa ginagawa. Alam ko. Pero alam ko rin na kaya ka nagpare dahil hiniwalayan kita noon. Nagkamali ako na mas pinili ko si Arthur kaysa sa'yo. Ngayon tuloy, walang kwenta ang buhay ko kasama siya. Vivian, Hindi mo ba nami-miss mo dati? Yung tayong dalawa lang. Wala naman tao dito ah. Vivian, nasa simbahan tayo. Huwag dito. Umalis ka na. Lord is my strength, and He's my Savior. He is my fortress, He is my shield. He is my song. Lord your God, praise me. Vivian, ano ba? Edgar, kausapin mo naman ako. Vivian, umalis ka na. Umalis ka na. Bakit? Hindi mo ba ako nami-miss? Edgar! Mali ito eh. Mali ito. Anong mali? Ang mali ang yung hindi mo pagpapakatotoo. Alam mo, at alam ko, mahal mo pa rin naman ako eh. Diba? Hindi. Doon tayo sa bahay ko. Wala yung anak ko na kayo. Pa rin kita, Edward. Sabihin mo, mahal mo din ako. Mahal pa rin kita, Vivian. Anay, tama-tama. Kain na tayo. Ah, may volunteer work ako sa simbahan, kaya hindi na ako kakain dito, ha? Sayang naman, nagluto pa naman ako ng paborito mo. Anong paborito ko? Wait lang ah. Ito na yun. Sino ba, miss? Oh, ano ba yan? Ano ba yung ulam na yan? Ang baho-baho, nakakasuka. Inay, paksiw yan. Unay? Nay. Unay! Ay, okay ka lang? Yes. Nagtataka nga po ako eh. Kasi naamoy ni nanay yung paksiw. Bigla siya nasuka. Nasuka talaga? Mm. OA naman niya eh. Sarap kaya ng luto mo ng paksiw, Faith. Baka naglilihi. Hindi maglilihi yan si Vivian. Hindi naman siya mabubuntis ni Kuya Arthur, no? Hi, Faith. Hi, magandang araw po. Uy! Clarence! Wait lang po ah. Mga batang to. Uy, ginagawa mo dito? Tinanong ko kasi kung nasan ka. Sabi nila, nakila Aling May pa ka. Bibigay ko kasi to. Ayan, ito. Ay, naku, tong dalawang tong batang to. Nakakakilig naman. Eh, sandali nga lang, Clarence, ikaw. Nililigawan mo ba tong pangangkin ko, ha? Kung sakali po ba,
Pwede po. Positive. Anong gagawin natin? Hindi ko rin alam. Hindi ko naman alam mangyayari to eh. Edgar, kasi lalaki yung tiyan ko. Tapos makikita ako ng mga tao. Malalagot din ako sa asawa ko. Diyos ko, pinaparusahan na yata tayo ng Diyos sa kasalanan natin. Father Edgar. Father, anong ginagawa niyo po dito? Kinakausap ko kasi si Vivian kung pwede siya mag-stay in sa simbahan. Kasi nangangailangan kami ng mga volunteers. Okay. Uy, alam mo, hindi ko talaga magets. Bigla-bigla ka na lang naging relihiyosa. May nakain ka ba? O napanaginipan mo si Lord, ganon? Alam mo, gusto ko lang magbago. Alam ko naman madami akong nagawang kasalanan eh. Hindi ba kasalanan na iiwan mo si Faith dito? Ha? Malaki na si Faith. At saka kaya nga kita pinapunta dito eh, para makapag-bonding kayo. Total, love na love niyo naman ng isa't isa, di ba? Alam mo, wala akong tiwala sa'yo, Vivian. Wala ka naman sigurong ginagawang masama, no? Alam mo, sa bahay ako ng Diyos titira. Ano gagawin ko masama doon? Naalala ko lang si Faith. Nay, tita, okay lang po ako mag-isa dito. O, basta ingatan niyo yung sarili niyo, ha? Edgar, kabuanan ko na. Lapit na natin makita tong baby natin. Hindi ka ba masaya? Ha? Hindi ko alam, Vivian. Ngayon, naguguluhan pa rin ako eh. Kasalanan kasi yun. Pati sa mga tao sa parokya, nagsisinungaling ako para sa'yo. Basta ituloy natin yung plano natin. Manganganak ako dito sa loob. Pagkatapos, iuwi ko siya sa bahay. Kapag tinanong ako, sasabihin ko na napulot ko siya dito sa simbahan. Ha? Sumisipa. Arthur! O, napatawag ka. Mahal, sorry ah. Namimiss na kasi kita eh. Oh, suot mo pala yung damit na binili ko sa'yo. Akala ko ba ayaw mo kasi malaki. Maganda pala. Maganda nung sinukat ko. Bagay sa akin. Salamat, ha? Oh, may kasama ka ba dyan? Sinong tinignan mo? Ha? Ako? Hindi, wala. Ako lang mag-isa dito. Patingin naman ako nung damit mo. Gusto ko makita ng suot mo eh. Ay, naku, wag na. Alam mo kasi, kanina pa ako nakatayo eh. Tsaka, ang sakit-sakit na ng legs ko. Pero, tingnan mo. Oh, di ba? Bagay sa akin. Yan. Thank you, ha. Maganda siya talaga. Mahal, siya nga pala. Uuwi na ako. Marami naman ako naipon para sa atin eh. Ha? Uuwi ka? Kailan? Next week. Marami akong pasalubong sa inyo ni Faith. Mahal, kailangan ko na magtrabaho ha. Mawala na ako sa'yo. Arthur, sandali. Bye-bye. Uwi na si Arthur. Faith! Faith! Bye! Gusto kita! Basta.
Ang dami mo pa sa naman. Oh, sa inyo itong dalawa, ha? Uy, Sige. thank you, thank you, thank you. Thank you, Tay. Ay, siya nga pala, si Brian. Kaibigan ko sa Canada. Nice to meet you. Teka. Oh, Faith, asan ang nanay mo? Ayun, kuya, busy pa sa simbahan. Alam niya namang uuwi ka ngayon eh. Sinabihan to ni Faith. Sabi niya habang na lang daw siya dito. Mabuti pa, surprise natin sa simbahan. Sige. Brian, sumama ka na rin para makilala mo yung asawa ko. Sige. Parang ako dito. Sige lang. Iwan mo lang yung Kaya sigurado ko pang effective. Kasi parang wala naman nangyayari. Oo, magkano yan? Ganda yung ginawa sa akin namin itong dito. Basta piling ka lang. Sige, sige na. Sige, ayan. Malapit na. Tumasa pa na sa iyo eh. Magandang araw ho. Si Father Edgar po. Sasamahan ko na po kayo sa kanya. Vivian? Vivian? Ano nangyari sa'yo? Kung mag-alala, wala lang to. Sabi ng nurse na dalas daw siya sa banyo. Nay, umuwi na po tayo. Maraming dalang pasalubong si tatay. Matutuwa po kayo. Hindi na. Dito muna ako magpapagaling, ha? Nakakaya din naman kay Father kung iiwanan ko yung mga obligasyon ko dito sa simbahan. Sigurado ka ba, Vivian? Siyempre, ang gusto ko ako mag-alaga sa'yo. Huwag kang mag-alala, mahal, ha? Babawi ako sa'yo pag-uwi ko. Pangako. Parating na rin yung nanay mo. Mabuti pa kumain na tayo. Sana magustuhan niya yung mga handa natin na paborito niya. Sigurado ako lahat to gusto niya. Sige, nakain na. Oh, siyempre yung nanay mo. Vivian! Dito na ako! Tsaka na pala. Kamusta ka? Hello, Nay. Oh, Vivian, kalinong Vivian. Ito, iwan kasi sa simbahan. Sabi ko kay Father Edgar, ako na muna mag-aalaga. Parang parang gusto kong ampunin. Teka, hindi ka ba nagmamadali sa gusto mong gawin? Hindi ka ba nagpapadalos-dalos sa mga desisyon mo? Bakit? Inampun mo din naman si Faith dati, di ba? Siguro naman, walang masama kung mag-aampun din ako. Huwag mo sabihing hindi ka papayag. Hindi naman sa ganun. Siyempre, nagulat lang ako. Pero mahal, siyempre kung ano yung gusto mo, kung ano yung magpapasaya sa'yo, dun ako. Nay, ano yung papangalan natin sa kanya? Oliver. Oliver ang pangalan niya. Hi, Oliver. Mabuti pa kumain na muna tayo. Alam kong pagod ka. Tara, Nay. Ay, ipapasok ko na lang muna siya sa kwarto. Pagpapahingayin ko na muna. Ha? Nice. Akin na yung bag. Sige. Tara, Tay, kain tayo. Oh, Maita! Ilang buwan ka nang di nagpapapedicure sa akin ah. Ba't di ka nagpaparamdam? Sa iba ka na nagpapagawa, no? Aalis na ako, Maxine. Doon na ako titira sa kapatid ko sa Cebu. Agad-agad? Bakit naman? Ang dami mong customer ng hilot dito ah. Wala eh. Basta. Oo, sige, mag-ingat ka. Salamat. Huwag naman mawawalan ako ng suki.
Maxine, sandali. Ano yun? Hindi kasi pwedeng ako umalis na hindi nasasabi yung totoo. Hindi kasi kakayanin ng kustesya ko. Eh ano bang ibig mong sabihin, Maita? Yung inuwing sanggol ni Vivian, Oo, si Baby Oliver. anak yun ni Vivian at ni Father Edgar. Anong pinagsasasabi mo? Maniwala ka sa akin dahil ako mismo yung nagpaanak kay Vivian. Vivian, ano ginagawa mo dito? Iyak kasi nang iyak si Baby Oliver eh. Alam ko naman ikaw yung hinahanap niya eh. Kaya pumunta ako dito. Mga hayop kayo! Anong klaseng alagad ng Diyos? Arthur, tama na! Arthur, ayaw muna ako magpalit. Alagad ka ng Diyos, di ba? Pero ikaw ang unang bumali sa utos niya! Kuya, tama na, tama na. Sandali lang naman, Arthur. Huwag mo naman kami palayasin. Usap muna tayo, please. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. At hindi na ako papayag na paikutin mo ulit ako. Pero Arthur, wala kami pupuntahan ni Baby Oliver. E di sumama kayo kay Edgar. Magsama kayo sa impyerno! Sana alam mo na hindi lang ako may pagkukulang dito. Ang dami mo rin pagkukulang. Hindi lang ako basta-basta nagloko, Arthur. Kukulang? Ano bang kukulang? Lahat ng gusto mo binigay ko! Umalis ka na sa buhay ko. Umalis ka na sa buhay namin! Salamat, binigyan mo ko ng oras. Clarence. Clarence, alam ko nagkamali ako. Pati ikaw nadadamay sa kasalanan ko. Nagkamali yung kuya mo, Clarence. Naging mahina ako eh. Sinira mong buhay mo, kuya. Dahil sa Vivian na yun? Anong klaseng tao ka, kuya? Clarence. Pwede lang, takwil na kita eh. Clarence, huwag naman ganun. Tinakwil na ako ng simbahan, pati ng bayang to eh. Clarence, alam ko nagkamali ako. Pati naman ikaw, huwag mo naman akong talikuran. Kuya mo ako. Kulang pa yan sa'yo, kuya. Masama ka kasing tao eh. Sana hindi na lang kita naging kapatid. Nawala na sa akin lahat, Vivian. Si Clarence. Pati yung pagpapari ko. Kasalanan ko lahat ng to. Sinira ko mga buhay natin, Edgar. Pero wala na tayong magagawa eh. Nandito na tayo. Basta pangako ko sa'yo, hindi kita iiwanan. Pati itong si Baby Oliver. Edgar, may sasakyan!
maitatama ng isa pang mali ang isa pang kasalanan. Hindi man madali, sa huli ay tinanggap pa rin ni Arthur si Baby Oliver na inosente sa mga kasalanan ng kanyang mga magulang. Magsisimula tayo ulit. Alam kong mahirap pero kakayanin natin. Ang buhay ay hindi lamang isang daan na iginuhit para sa atin. Ito ay sangang daan na nagbibigay sa atin ng maraming pagkakataon na pumili at tahakin ang sarili nating tadhana. Magandang hapon, ako po si Marian Rivera.